Kaya magandang araw sa atin lahat. Muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod upang magbigay ng panibagong komento at pag-usapan natin itong mga kaganapan dito sa ating bansa, especially sa gobyerno, lalo-lalo na sa ating mga senador. So isa nga sa ating mga pag-uusapan ay si Caro Dante Marcoleta. Bakit ba? Kasi nagbigay siya ng pahayag na handa siyang magpa-aresto, 'di ba? Sa ating gobyerno kung sino man ang aaresto sa kanya. Kaso ang nagiging problema, base naman to sa mga intel report na doon raw sa command conference sa Krame is nagtuturuan yung mga arresting officer na kung sino ang dapat umaresto. Kumbaga ayaw nilang arestuhin si Senador Dante Marcoleta kasi alam nila sa mga sarili nila na walang kasalanan itong taong to. So isa yan sa mga tatalakayin at hihimayin natin kung bakit ba na hindi dapat arestuhin si Caro Dante Marcoleta. At isa sa mga umiikot na intel report base sa mga napagkakatiwalaang source at inilabas rin to sa social media. Ayan, bali hindi lang ibinabalita sa mainstream. Ayan. So ang intel kasi is nagbabalak raw na pasukin ng gobyerno ang templo sentral ng Iglesia ni Cristo. So hihimayin rin natin yan kung talagang totoo ba itong mga intel reports na to. Kasi syempre hindi naman tayo pwedeng basta na lang ay hindi totoo yan, 'di ba? Titignan natin kung ano ba yung mga ganyang pahayag ng ibang social media personality. So sa mundo ng politika. Ayan. So hihimayin natin unti-unti, umpisa. Himayin natin yan. So umpisahan ngayon natin dito sa naging pahayag ni Senator Dante Marcoleta sa Mata ng Agila. Ayan, umpisa na natin. Nakahanda daw si Senator Rodante Marcoleta na sumama sa otoridad kung siya ay aarestuhin sa bisa ng warrant of arrest sa inimbentong kaso laban sa kanya. Naniniwala si Marcoleta na ginagawa ang panggigipit sa kanya dahil sa patuloy na paghahanap niya sa katotohanan sa flood control scandal. Totoo yun kasi kung titignan natin basahin muna natin yung pangyayari. Si Joel, si Cheese, binanta ang kakasuhan. Ang sabi ni Boying Rimulya, ni Ombudsman Boying Rimulya, pinal na i-file na lang yung kaso ni Joel Villanueva. Plunder case din. So eto naman si Joel, tinakot, bumaligtad. Asa na yung kaso ni Joel? Naglaho na parang bula. So ganun rin yung kaso ni Cheese Escudero na 532 million. Yan 532 million So hindi barya ang usapan rito. 'Di ba? Kaya talagang napilitan sila na pumanig sa bagong majority block ngayon kung saan pinamumunuan ni Senator Win Gatchalian. So ngayon, dumako naman tayo dito kay Bongo. Ayan. So, meron nang nilabas na warrant, 'di ba? Kaso hindi nila ini-implement. Alam nyo kung bakit? Kasi kapag nabawasan ang senador, maaring hindi matuloy ang impeachment kasi ilalabas mo ng bansa si Bongo So hindi matutuloy ang impeachment, 'di ba? Kasi ang panukala nga ni Senator Lacson is imbitahan si Jinggoy nakakulong si Jinggoy, imbitahan para madagdagan yung Senate judge. So kung ipapahuli mo si Bongo, mababawasan ng Senate judge. Yun ang understanding natin. Kasi bakit mo imbitahan yung isa kung babawasan mo pala ng isa pa? 'Di ba? Nonsense. So pending muna yon. Pero ang pagkakaalam natin talaga, may warrant na. Ayaw lang nilang ilabas. Kagaya nung sinasabi nila kay Bato de la Rosa na wala raw warrant, walang warrant, wala kami nare-receive. Pero nung lumabas si Bato, pinahabol nila sa NBI kay Director Matibag, 'di ba? Nagkawalaan nga doon sa sa Senado Ngayon, dumako naman tayo kay Senator Marcoleta. Bakit nila kinasuhan, 'di ba? Ang sinasabi nila yung 75 million donation, 'di ba? Na ginamit ni Senator Marcoleta sa kampanya. Bakit nga ba nakasuhan? Kasi ang sinasabi nila, bakit raw hindi nag-appear sa SALN, 'di ba? Paano mag-a-appear sa SALN? Ginamit nga sa kampanya. Donation yun Ang pinapalabas pa nila, meron daw naging usapan si former Congressman Mike Defensor at si Senator Marcoleta na parang nangangako si Senator Marcoleta na tutulungan si former Congressman. So, ang problema dito sa Ombudsman wala silang ebidensya. Kumbaga, assuming, pagbibintang, 'di ba? Tapos nag-file sila agad ng kaso. Puro hearsay lang naman. Sabi na nating hearsay kasi walang ebidensya 'di ba? Hearsay lang. Pinapalabas nila na plunder case 'yun. Paano magiging plunder case 'yun? Hindi naman pera ng gobyerno 'yan, 'di ba? Donation 'yan Tapos sasabihin nyo hindi nag-appear sa SALN. Ngayon, kakatuligsa ni Senator Rodante Marcoleta sa flood
control na yan na hanggang ngayon siya na lang ang naninindigan na kailangan maimbestigahan yan, kinasuhan siya ng plunder. 'Di ba? Paano mo nga masasabing plunder? Hindi naman yan hindi naman yan pera ng gobyerno. Saka dininig na yan sa Comelec sa SOSE 'di ba? Kasi ang sinabi ng Comelec, ang asset ni Caro Dante Marcoleta is 50 plus million lang. So ang ginastos niyan sa campaign is mga 117 mga ganon hanggang 150. Yung range na ganon. So nagtataka ang Comelec bakit ganon samantalang ang asset niya is 50 million, 'di ba? Parang 52 yata Ngayon, nung pinatawag si Caro Dante Marcoleta sa Comelec, sinabi niya yon. May nag-donate sa kanya ng 75 million nagmula sa 3 tao. Yun yung lumabas sa news. So nung naipaliwanag niya yon, nagkaroon yata ng botohan. Ang lumabas 6-0. Pinaboran yung paliwanag ni Caro Dante Marcoleta na donation yun tapos ginamit niya sa campaign kaya hindi na nag-appear sa salin niya. So paano mo ngayon sasabihin plunder? Pera ba ng gobyerno yan? 'Di ba? Ombudsman? Tapos ngayon papa-aresto nyo. 'Di ba? Papa-aresto nyo May warrant of arrest sa command conference ng Krame. Nag-usap yung mga high official. Hindi malaman kung sino aaresto, nagtuturoan, 'di ba? Kasi alam nyong mali, 'di ba? Alam nyong mali, alam nyong sasalto kayo diyan, 'di ba? Alam nyo yan sa sarili nyo na hindi yan totoong kaso. False accusation yan. 'Di ba? Wala kayong ebidensya, hearsay. Sabi ni ganto, pangako ni ganyan, yung pangakong sinasabi nyo, asa ng ebidensya na nangako si Caro Dante Marcoleta? Wala, 'di ba? Ang pinagtatakpan nyo lang kasi diyan, kaya nyo gustong alisin sa Senado si Caro Dante Marcoleta ng sapilitan. Ayaw nyo nang buksan yung flood control. Ano sabi ni Erwin Tokmol? Hindi lang yan ang problema ng Pilipinas. Maraming problema ang Pilipinas, kaya mag-move on na tayo. Aba, ang lupit mo, Senator Erwin Tokmol, 'di ba? Mag-move on. Trilyon ang nawala sa taong bayan. Ilang taong nagdudusa ang taong bayan sa flood control na 'yan, 'di ba? Yung flood control project na 'yan, yan ang magsasalba sa buhay ng mga mamayang Pilipino sa bawat distrito, sa kanya-kanyang mga syudad. Kasi katulad nung nangyari sa Yolanda, 'di ba? Kaya naman i-propose yung na 'yan, flood control na 'yan dahil nga para mapigilan yung mga pag-apaw ng tubig sa mga komunidad, 'di ba? Tapos sasabihin mo mag-move on, aba, loko-loko ka na. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Arestuhin po nila ako. Muli po akong nagsasabi na ako po'y sasama sa kanila ng buong pagpapasakop. Ang problema lang dito, totoo naman, kasi sasama yan si Caro Dante Marcoleta Yung after ng pagsama ni Caro Dante Marcoleta, yun ang poproblemahin nyo dyan. Kasi yan, sasama na mapayapa yan. Sinasabi ko sa inyo, walang mangyayaring gulo. Pero pag nakakulong yan, yun na ang problema. Doon na mag-uumpisa. 'Di ba? Ano sabi ni Senator Miriam Defensor? Huwag mong pakialaman ang kaisahan ng iglesia. Sabi ni former Senator, late Senator Juan Ponce Enrile, huwag mong gisingin ang natutulog na higante, ang Iglesia ni Cristo. 'Di ba? Huwag nyo kasing gagawan ng kalokohan. Hindi ito sa nagbabanta, ito'y base sa mga sinasabi ng mga matatagal ng senator, mga expert sa larangan ng paggugobyerno. Sila ang nagsabi niyan, hindi tayo. 'Di ba? Bakit? Bakit nila nasabi yan? Kasi nasaksihan nila nung una Yung una, konti pa lang yun. Ang iglesia hindi pa ganun karami. Ibang usapan nyo ngayon. Yun ang poproblemahin nyo kapag na-aresto nyo yan. Kasi yan, sasama na maayos yan. 'Di ba? Hindi yan lalaban, hindi. Magpapakulong yan. 'Di ba? Magpapakulong yan si Caro Dante Marcoleta. Kaso, after nun, makulong. Hindi natin alam kung anong mangyayari. 'Di ba? Kasi, lang kumbaga tayo, nagbabase tayo sa mga sitwasyon. Bibigay tayo ng mga opinion na ganito ganyan. Hindi naman natin sinasabi may gagawing masama ang iglesia. 'Di ba? Hindi nga natin alam kung anong mangyayari. Yun ang magiging problema 'di ba? Hindi natin alam kung anong mangyayari sa ginagawa nyong pang-aabuso ng kapangyarihan nyo, 'di ba? Kasi kung tutuusin, wala namang kaso 'yan. Matapang nahaharapin ni Senator Dante Marcoleta ang mga gawa-gawang kaso na isinampalaban sa kanya. Sa harap yan ang bantang pag-aresto sa senador, kasunod ng impormasyon na naglabas na ng warrant of arrest ang korte. Sinabi ni Senator Marcoleta na malinaw na bahagi lang ito ng panggigipit sa kanya. Totoo po lahat na maaari pong ako'y arestuhin sa araw na ito o kung hindi man ngayon sa mga susunod na araw
Sa kadahilanan po na kailangan po nila na magkaroon po ng katiyakan na yun pong pag-iimbestiga, yung pagsisiyasat doon sa napakalaking nakawan na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa ay tuluyan ng malimutan. Ito lamang ang paraan nila para wala na pong magtatangka na masugid na gagawa ng kanyang tungkulin, na tukuyin saan man tayo makarating. Tukuyin ang lahat ng mga taong nasa likod ng napakalaking nakawan na ito, sapagkat sila po ay nakagawa hindi lamang ng kataksilan sa bansa, kung hindi napakalaking kasalanan po sa inyo. Lahat po ng mga taong binoto ninyo na nasa likod po ng pagnanakaw na ito, sila po'y pinagtiwalaan ninyo. Ngunit sa halip po ng pagtitiwalang yon ay ninakawan po kayo. Harap-harapan po, kagaya ng sinasabi namin. Totoo yun, yung sinasabi ni Caro Dante Marcoleta. Biro mo, harap-harapan, broad in television, social media, mainstream media. Sasabihin mo, sometimes you have to bend the law. Sinong matinong senador ang magsasalita niyan? Ikaw lang nakagawa niyan. Tapos sasang-ayunan ng ombudsman, di ba? You have to bend the law to be able to please the people o to be able to please the Malacanang, di ba? Kasi ang kagustuhan ng taong bayan, malaman kung sino nagnakaw eh. Pinasisikot-sikot nyo. Pero kung tutuusin, kung tutumbukin nyo, alam nyo kung ano tumbok niyan, di ba? Alam nating lahat kung sino ang dulo niyan. Eh, para mapatahimik nyo si Caro Dante Marcoleta, papakulong nyo. Kahit walang kaso. Kahit na hindi siya gumagawa ng illegal o hindi siya nagnanakaw, kakasuhan nyo, gagawan nyo ng plunder case, di ba? Ganyan ba kayo katino? Naiisip nyo ba yung ginagawa nyo? Kapag nahawakan mo masyado yung labis-labis na kapangyarihan, lalo na't di ka marunong mag-handle, yun ang bubulag sa'yo. Kaya doon ka makakagawa ng mga mabibigat na pagkakamali. Magsisisi ka niya sa huli. Kumbaga, kapag natapos na yung termino mo, hindi mo na isa katuparan yun, saan ka na pupulutin? 'Di ba? Doon ka na iiyak pero walang makikinig sa'yo. Kasi sobra-sobra yung pang-o-oppress mo, pag political persecution, pang-aabuso ng kapangyarihan. In general to, yung sinasabi natin wala tayong pinipinpoint na tao. Kasi sa totoo lang galit dahil kung sino yung mga taong tumutulong talaga sa taong bayan, 'di ba? Yung naglalabas ng katotohanan is yun pa yung kinakasuhan. Yan po ang kanilang gustong iwasan ngayon. Yung makilala sila ng lubusan at tuluyan. Nagtuturuan sila kung sino nga aresto dito. Eh, di ba Matika si Director Matibag? Siya na umaresto, di ba? Nang malaman natin kung talagang hanggang saan yung tikas niya, di ba? O dalawa na sila ni John Vic eh. Dalawa na sila umaresto. Kasi ang problema, kung bakit, bigyan ko lang kayo ng idea kung bakit ayaw arestuhin ng mga kapulisan yan. Kasi malalagay sila sa alanganin. Unang-una yon. Yung pension nila maapektuhan. Di sila makakapag-retire na maayos. Masasayang yung ilang dekada nilang serbisyo, 'di ba? Bilang pulis, bilang tapat na lingkod ng bansa. Masasayang yun, yung pension nila, lalo na't mga general, full-fledged colonel, 1-star general, 2-star general, 'di ba? Yan ang aaresto diyan eh. Masasayang yun yung pinaghirapan nila. Iningat-ingatan nila yun, pinag-aralan nila ng mabuti yun, nag-masteral sila, doctorate sila, nag-law sila para marating yung 1-star general na yan, 2-star general, 3-star general. 'Di ba? Sa isang iglap, pag inaresto mo tong taong to, kaso yan. Kahit na sabihin mong kahit na sabihin mong inutusan ka lang, dawit ka dyan, ikaw arresting officer, 'di ba? Matik yun. Kaya nagtuturuan niya mga yan, 'di ba? Hindi mo masisisi yan. Dapat ang umaresto diyan kung talagang matikas, si John Vic, 'di ba? Saka si Matibag. Total, sila naman ang bata ni presidente, 'di ba? Sama sila ng pulis. O sila magbasa ng Miranda rights niyan, 'di ba? Ganun kadali, ganun kasimple. Yung pulis wala nang gagawin, tiga-aresto lang talaga. Doon may pag-asa pa na ma-save ng pulis yung kinabukasan niya, yung retirement pin niya, 'di ba? Kasi yan ang iniingatan ng mga pulis ng mga high-ranking officer diyan sa PNP, PNPA, PMA, yan, AFP, basta yung mga national security saka internal security. Yan ang iniingatan nila. Yung retirement fee. Kasi malaki yan eh. Kaya lahat po ay gagawin nila. Huwag po kayong mawawala ng loob. Alam ko po na ito'y pansamantala lang. Alam ko pong hindi magpapabaya ang Panginoon Diyos. Git pa ni Marcoleta, pilit na pilit ang kasong plunder at indirect bribery na isinampa sa kanya. Indirect bribery pa. Po yung mga kasama ko sa Senado na dati namin kasama sa grupo namin, meron silang plunder na nauna na. Opo.
Pero dahil sa pagsanib sa kanila, nawala na po siguro. Baka sila po ay hindi na asuntuhin. Mauuna pa po akong aarestuhin. Doon sa mga kasama namin dati na nangako na magiging intact kami. Walang hiwalayan, walang maghuhudas. May hudas, dalawa. 'Di ba? O ngayon, 'di ba? Kitang-kita natin. Social media, mapa-mainstream media. Tinutuligsa sila ng mga miyembro nila, ng mga dating bumoto sa kanila bilang senador, 'di ba? Kasi alam nila kung nasa tama na sila, umalis pa sila Nagpadala sila sa takot Hindi marunong mag-isip ngayon, tinutuligsa sila na ituloy raw yung kaso laban dun sa dalawa. Kung talagang tumutupad ng tungkulin si Boying Rimulya, 'di ba, si Ombudsman. Nananawagan ang taong bayan na ituloy ang kaso ni Escudero pati ni Joel Villanueva. Ngayon, tapos kayo ngayon. Kahit nakakampi nyo yan, 'di ba? Kakasuhan kayo niyan. Sabi ni Pero Boying, napansin na ninyo kung sino po yung naghudas. Wala naman daw siyang ninakaw na pera ng taong bayan. Hindi gaya ng mga dawit sa flood control scandal. Tama. Pero ako, invento lang. Walang kaugnayan po sa public funds. Wala po akong ninakaw. Ang tanging kasalanan ko lang po sa kanila. Sa kanila, hindi sa taong bayan. Ay yung piliting ko po na ituloy ang pagdinig diyan sa flood control projects, anomaly na yan. Sa tingin ko na ano na yun na bad trip na ng sobra. Kaya pina-arresto na si Caro Dante Marcoleta. Na bad trip kasi ilang beses dalawang beses pa lang na naghihiring Dalawa pa lang. Naudlot nga yung isa, 'di ba? Hindi, dalawa ang naudlot kasi yung isa parang press con lang. Yung isang beses pa lang naghihiring, natakot na sila, 'di ba? panagot. Kasi At sa mapanagot natin silang lahat. para mapanagot ang nasa likod talaga. ng Nasa sa lahat. kanila po yun. Nasa kanila na po yun. Kung talagang aarestuhin po nila ako, muli po akong nagsasabi na ako po ay sasama sa kanila. Liwanag sa akin yan na alam ng taong bayan na wala po akong kasalanan kung hindi yung maglingkod sa inyo ng buong katapatan. Suportado ka namin, Caro Dante Marcoleta. Sa totoo lang. Suportado ka namin. Ano man po yung gagawin nila, ako po ay naniniwala na meron po tayong isang Diyos na mapagmahal. Tama. Maaari din daw na may kinalaman sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang planong pag-aresto at pagkulong kay Marcoleta. Para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Yun. So, puntahan natin yung sinasabi ko na intel din nila. Ayan. So, hanapin natin yon. Talakayin rin natin kasi curious din ako. Hindi ko masyado napanood to Nahagip ko lang sa Facebook. Ngayon, talakayin natin dito. DDS raw to sabi. So, eto na yung panoorin natin. Nakuha kong balita kahapon, no? There are stories na magtatangka ang administrasyon ni Marcos na pasukin ang central office ng Iglesia ni Cristo dyan sa Commonwealth. At ang senaryo na gagamitin nila, allegedly, nandyan si Bato de la Rosa nagtatago. So, dun sa part na sinasabi niya na allegedly at stories, ayan na nagtatago raw si Senator Bato. Sa tingin ko ano na yon, dagdag na lang yon. Kasi alam nyo naman dyan kapag intel, dyan, 50% katotohanan, 50% dagdag kwento. Habang sinasalin mo yung kwento, nababawasan, napapalitan, nadadagdagan, ibig ko sabihin. 'Di ba? So, dun sa part na nandiyan dyan si Bato, wala dyan si Bato. Real talk yun. 'Di ba? Wala sa Templo Central si Bato kasi hindi yan magkukup-kup ng ganyan. 'Di ba? Dahil meron tayong batas ng separation ng church and state. Di sana hindi magpapa-aresto si Caro Dante Marcoleta. 'Di ba? Kasi arestuhin rin si Caro Dante. Bakit kusang loob na magpapa-aresto kung may aaresto? 'Di ba? 'Di ba? Common sense Kumbaga, alam naman natin na iglesia si Caro Dante. Di sana tinago na rin siya doon sa loob ng sentral, 'di ba? Hindi na siya pinalabas. 'Di ba? Mas poprotektahan ng iglesia si Caro Dante kaysa kay Bato, 'di ba? So, i-debunk lang natin 'yon na wala doon si Bato, 'di ba? Wala doon si Bato. Maaring nagtatago sa ibang lugar, pero sa Templo Central wala ron, 'di ba? Wala ron si Senator Bato. And that magkakaroon ng mga testigo na magsasabi na nakita nila, etc., etc. Eto pa, didibang rin natin kasi doon tayo sa katotohanan Paano magkakaroon ng testigo sa loob ng sentral? Paano magkakaroon ng testigo? Kayo mag-isip. Dahil lahat ng tao sa sentral, tapat yan.
sumusunod sa aral yan. May aral yan, 'di ba? Hindi mo, kaya nga nasabi ni President Duterte na hindi mo makukurap ang iglesia. Ibig sabihin, kapag anong kumpas ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo, aayon yan lahat. Kasi alam nyo kung bakit. Kasi nasa Biblia, humatol kayo na may pagkakaisa, 'di ba? Kaya nga ang Iglesia ni Cristo nagkakaisa kasi nasa Biblia 'yon. Alam niyo naman sa gobyerno, there is always that presumption of regularity. Pag kumilos ang gobyerno, you will not ask questions now. Hindi, didibang ko ulit siya ron, 'di ba? Hindi tayo galit sa kanya. Kumbaga, lilinawin lang natin kasi pagdating sa usapang iglesia, relihiyon at state, may batas nga tayong sinusunod dyan na separation ng church and state na hindi pwedeng basta-bastang manghimasok ang state sa loob ng church. Kagaya nung ginawa ni Dilima, nangelam, ano nangyari? Nagrally ang mga kapatid, 'di ba? So hindi mo kasi pwedeng basta-bastang pakialaman 'yan. Lalo na merong sariling batas na sinusunod. Ang mga church, hindi lang ang iglesia, may sariling mga batas ang church. Kaya nga nagkaroon ng separation ng church and state, 'di ba? You will ask the questions later. Di ba? Kasi Hindi mangyayari yan. Kailangan mo makipag-coordinate. Kung gusto mong makapasok sa vicinity pa lang hindi loob Hindi yung mismong opisina sa loob. 'Di ba? Kailangan mo muna makipag-coordinate. Kung anong pakay mo, kung mababaw lang ang pakay mo, magtutour ka lang sa mga museum, makipag-coordinate ka sa mga respective person, minister, 'di ba? So kung may ganyang aligasyon na nandiyan si Bato, ganto ganyan, tapos wala kang papasukin mo basta-basta, hindi ganun. Wala kang ebidensya, hindi ganun. Merong sariling patakaran ang mga relihiyon na kailangan respetuhin ng gobyerno, kundi sila ang mako-question ang gobyerno. Kasi may umiiral na demokrasya sa Pilipinas Naniniwala kasi ang mga relihiyon, especially ang Iglesia ni Cristo, na umiiral ang demokrasya natin dito sa Pilipinas. Umiiral pa ang Korte Suprema natin. Pag dinulog mo yan dun, matik yan, talo ka dyan. Talo yung state na yan kapag nang himasok sa relihiyon, di ba? there is always a presumption na yung ginagawa nila ay legal. Di ba? Kasi ganyan sa inyo sa relihiyon nyo. Pero iba ang Iglesia ni Cristo. Yun lang ang gusto kong i-point Hindi tayo galit sa kanya. Kumbaga, malaki ang pinagkaiba ng Iglesia ni Cristo sa ibang relihiyon. Maaring nakikita nyo nagkakaisa kami sa gantong mga paraan, pero hindi nyo alam. Kasi wala kayo dun sa loob ng iglesia Maiintindihan nyo lang yan kapag nandun na kayo sa loob ng iglesia. Kaya nga sinasabi ko sa inyo bukas ang aming mga doktrina, gawain, pagsamba. Kung gusto nyo na malaman, 'di ba? Kung gusto nyo malaman ang paninindigan ng mga Iglesia ni Cristo, dumalo kayo sa mga oras ng pagsamba namin. Marami kaming mga kapilya. I-approach nyo yung mga kapatid namin para malaman nyo kung bakit may paninindigan ang isang Iglesia ni Cristo. Kung ano ba yung aral na sinusunod namin, 'di ba? Ang purpose ng paggawa ng ganyan is that, alam nyo, init na rin tong mga congressman. Itong mga congressman na ang kanilang boto ay nakadepende sa Iglesia ni Cristo, na eto sila ngayon ay bumoto sa impeachment at very vocal sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Dito, sa sinasabi niya ngayon, sa political maaaring totoo yung sinasabi niya. Kasi, alam niyo naman ng mga politiko, welcome po yan sa iglesia na humingi ng tulong, di ba? Kaso, ang nagiging problema ngayon, kumampi sila sa magnanakaw. Yun ang problema. Nagkamal sila ng malalaking pera ng taong bayan, di ba? Tapos yung mga kababayan natin, pag nagkakabaha sa probinsya, namamatay ang mga pamilya. Ang purpose ng perang yun para maging ligtas ang sambahayang mga Pilipino, 'di ba? Maging safe ang mga bata, ang mga matatanda sa kani-kanilang mga lugar, ang mga pamilya. 'Di ba napapanood natin sa TV pag bumabaha? Meron doon
nanay lang yung nakaligtas. Sinagip ng tatay yung dalawa niyang anak. Natagpuan niya sa sa Yolanda to, Tacloban. Natagpuan niya yung mag-aama niya, yung dalawang anak, yakap nung asawa niya. Napapagitan ng troso, naipit sa malalaking troso, nasa gitna. 'Di ba? Kaya yan binuo yung flood control project para sa mga ganyang sitwasyon. Tapos ninakaw ng mga congressman at senador kasamang administrasyon. Sino ba naapektuhan? Bakit ba pinaglalaban ng Caro Dante Marcoleta yan? Para hindi na maulit. Yun ang purpose niyan. Hindi yan for politika. Hindi yan. Para sa taong bayan yan. Kung bakit ipinaglalaban yan. Kung bakit sinusuportahan yan ng iglesia. Ang panawagan nga kapayapaan 'di ba? Unahin yung mga issue ng bansa kaysa sa mga political issue nyo. Magkaisa kayo. Yung pangalawang rally, democracy, accountability, 'di ba? Maipakulong yung mga taong magnanakaw. Yun ang purpose nun. Hindi para gibain ng gobyerno. Kasi kung ang purpose nun para gibain ng gobyerno, sino maapektuhan? Ang Iglesia ni Cristo ba hindi yan mga Pilipino, 'di ba? Pilipino rin kami. Kaya kami nagsasalita kasi Pilipino rin kami. Karapatan namin yon, nasa saligang batas ng Pilipinas yon. Demokrasya tayo may karapatan tayong magbigay ng pahayag. Freedom of speech ang ginagamit naming karapatan para kondenahin ang mga magnanakaw sa gobyerno. Natatakot ang mga ito na hindi suportahan ng Iglesia ni Cristo. And the only assurance that this administration can make, itong Marcos administration, is to destroy Iglesia ni Cristo. Diyan sa part na yan, sasabihin natin na 70-30% na totoo yan. 70 totoo, 30% hindi. Kasi alam nyo, nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr., ginawa na ng tatay niya yan 'di ba? Alam niya yun Alam ni Madam Amy Marcos yun. Papasukin ang Central, Templo Central ng Iglesia ni Cristo sa Quezon City. News blackout to. Pag akyat ng bakod, nangangalaglag. Hindi pa ba sila nadala? Huwag silang gagawa ng ikasisira nila. Idaan nila sa maayos, illegal nila. Ito nagbe-base lang tayo sa sinasabi niya at sa mga nangyari noon. So hindi ko sinasabi na ganito ulit ang gagawin ng iglesia kasi hindi naman natin alam kung anong magiging desisyon Kumbaga, yung kwento lang noon, yun ang pinag-uusapan natin. Kasi ginawa yan ni Ferdinand Marcos Sr. Doon siya nagkamali. Ganyan rin ang ginawa ni Cory Aquino. Hanggang sa nakipag-usap sila, nagkaroon sila ng agreement, doon nga nabuo yung separation ng church and state. Yun lang yun Alam nyo, pagkwentuhan na ng ganito, palaliman ng pag-iisip, hindi nyo maiiwan si Madarahog. Because I've been talking to a lot of people and isa lang ang lumalabas. Di ba? Ang hadlang na lang sa administrasyon na ito na isang malaking organisasyon ay ang Iglesia ni Cristo. Totoo yan. Yan sa part na yan, sang-ayon ako 100%. Totoo yung sinasabi na itong taong. Bakit? Sino ba ang nasa likod ni Senator Rodante Marcoleta? Diba? Alam naman natin yan diba? Sinusuportahan po yan ng iglesia. Pero hindi para mang-abuso, kundi para ilantad ang katotohanan sa flood control. Yun ang purpose nun. Hindi para abusuhin yung kapangyarihan ni Senator Marcoleta bilang senador. Hindi po mangingelam ang Iglesia ni Cristo sa mga pampolitikal na bagay. Ang hangarin po niya ni Senator Rodante Marcoleta is mapakulong, mapanagot yung mga taong nagnakaw sa kabanyaman ng Pilipinas. Yun ang purpose niyan, kaya nga nagrally 'di ba? Walang political purpose yan. Real talk yun. Ngayon, etong administrasyon, gustong-gusto niya ngang gibain itong mga Duterte at yung mga kumakampi sa mga Duterte. Kaya ngayon, ang ginigiba niya, yung pinakasandigan, yung pinakapader. 'Di ba? Kasi alam ko kung sino yung nag-ano diyan nagsulsul diyan Sino ba yung mapapel diyan, 'di ba? Sasabihin niyan, ba't pa natin kailangan tirahin yung mga senador? Gibain na natin yung pader para yung mga senador palyado na yan. Ganun ang payo niyan diyan sa as na yan, 'di ba? Sa taas diyan. Yun ang payo niya, 'di ba? Yung mayabang na government official diyan, 'di ba, na madalas mangelam sa iba't ibang departamento, 'di ba? Iba't ibang sangay ng gobyerno. Ang titirahin nila yung pader. Kasi yun ang kinakatakutan nila yung Iglesia ni Cristo ang Iglesia ni Cristo naman, di naman nangingelam Ang gusto lang ng Iglesia, mapanagot yung mga taong nagkasala, nagnakaw sa flood control, 'di ba? Yun ang purpose nun. Nasira na nila yung GIL, nasira na nila yung QOJC. Mula na magsimula, ang El Shaddai ay sa kanila.
Totoo yun. Kasi lumakas ang loob nitong administrasyon nung nangyari dun nga sa JIL, saka sa KOJC na pinasok nila. Akala nila kaya nilang gawin dito yon. Good luck. Ang Roman Catholic Church through the Liberal Party nasa kanila na rin, and ang pinaka malaking hadlang na lang is the Iglesia ni Cristo. Totoo yun. Ito, totoo to yung sinasabi. Para sa kanila, yun ang pinakamalaking hadlang. Kasi nga, si Caro Dante Marcoleta, inuungkat yung flood control. 'Di ba? Doon sila allergic sa flood control na yan. Scandal na yan 'Di ba? Real talk yun. Nagkapera sila dyan. 'Di ba? Kita naman natin sa mga video, lalo na yung Brave 18 Marines O tapos sasabihin nila, iniwan sa ere yung Brave 18 Marines. Hindi. Pinalalabas nyo lang yun. Kinokonsensya nyo, sina-psychological war nyo yung isipan ng mga Marines para gumano, no? Bumaliktad. Kagaya nung ginawa nyo kay Joel Villanueva, pati kay Escudero. 'Di ba? Pero ito, sinasabi ko sa inyo, maninindigan ang Caro Dante Marcoleta sa tama. Real talk yan. Wag lang kayo magkamali ng hakbang. Kasi hindi natin alam talaga kung ano mangyayari kahit wala kami idea Depende yan sa inyo. Kayo mismo ang maglalagay sa sarili nyo sa alanganing sitwasyon. Kayo yun. Hindi ang kahit na anong reliyon, hindi ang kahit na anong mga senador na tumutulig sa inyo. Hindi. Kayo mismo ang maglalagay sa sarili nyo sa alanganin. And Iglesia ni Cristo continues to be the critic of this administration. Doon sa part na yon, itatama ko siya, 'di ba? Hindi ang Iglesia ni Cristo po, hindi kinikriticize ang mga government official. Kasi si Caro Dante Marcoleta, ang gampanin po niya diyan is mapanagot, 'di ba? Kasi kapag sinabi mong kinikriticize, pinipintasan mo yun, sinisiraan mo yun, hindi po nang gaganon ang iglesia. Hindi po ang gaganon. Kita nyo, si Caro Dante nga, sinasabi peluka raw yung buhok, matanda na raw, ganto ganyan. May narinig ba kayong paninira kay Caro Dante? Wala, 'di ba? Kasi ang layunin talaga diyan ng Caro Dante Marcoleta, makapag-focus sa trabahong mapanagot yung mga nagnakaw. Kapag sinabi mo kasing kinikriticize, sinisiraan, pinipintasan, hinahanapan ng butas. Hanapan ba ng butas ni Caro Dante Marcoleta yon? Hindi, butas talaga yon, 'di ba? Sangkot talaga sila sa flood control kahit di mo hanapan ng butas yun Sangkot talaga yung mga taong yun, 'di ba? Doon sa part na yon, hindi po nanging-criticize ang Iglesia ni Cristo. Nakakatawa naman to si Kuya At the only way to destroy it is to attack it by using legal means kuno. Ay, totoo yun, sinabi niya. Legal means kuno. Kasi nga, false accusation Katulad ng pagkaso kay Caro Dante Marcoleta Nakakatawa diba? Pagbaluktot ng katotohanan, pagbaluktot ng konstitusyon, pagbaluktot ng mga rules sa Senado, kumbaga, pagbaluktot ng mga batas. Diba? And to create a narrative that it is an evil organization. Yan, sang-ayon ako dyan. Dahil lumabas si Dr. Melba, 'di ba? Na nagpapakalat na kulto raw ang iglesia. Gusto mo malaman kung kulto, dumalo ka ng pagsamba, 'di ba? Doon mo sabihin kung kulto ang iglesia. Kasi alam nyo, maraming taong nagsasabi na kilala nila ang iglesia, na alam nila patakaran ng iglesia without attending sa mga pagsamba. Hindi sila umaattend, tapos sasabihin nila alam nila yon. Kumbaga nagsasalita sila sa hangin, 'di ba? Hindi nila alam ang kabuuan ng iglesia. Sa totoo lang po. Kasi sobrang sagrado po ang iglesia po. Real talk po yun. Sobrang sagrado. Alam niyo na, di ba? Maglalabasan yung mga kwento-kwento na naman na kung ano-ano galing sa mga vloggers ni Marcos. Totoo yan. Well, nakakabahala. Ang sobra na ang iniisip ng administrasyon na ito in destroying its people. Hindi lang sa economics, hindi lang sa governance, hindi lang sa corruption, kung hindi pati yung paniniwala ng tao. Totoo yun. Sobrang bad influence niya. Kasi sa sobrang pagbabaluktot nila sa katotohanan, sobrang pagtatakip nila sa flood control, 'di ba? Pagmamanipula nila ng mga sangay ng gobyerno, ganyang kadumi ang politiko sa Pilipinas. Kapag sinamba mo ang pera, 'di ba? Yun lang yun Sinamba mo kasi pera Kaya naging madungis ka. That's why nasabi ni PRRD na hindi mo makukurap ang iglesia. Kasi ang Iglesia ni Cristo hindi nananalig sa pera. Yun ang nakita ni PRRD, 'di ba?
Alam mo, sa totoo lang si PRRD may kwenta magsalita kasi based on his experience, napagdaanan niya lahat yan sa matagal niyang panunungkulan sa gobyerno, 'di ba? Sa totoo lang, real talk 'yun. Kaya niya nasabi na hindi mo makukurap ang iglesia kasi nakita niya, pinakita sa kanya, 'di ba? Tignan mo si Enrile, ano sabi? Si Miriam Defensor, ano sabi? O kita mo si Montulpo, wag na tayo lumayo, pati si Ben Tulpo. O 'di ba inaway niya mga kapatid niya kasi alam nila. Baka kayo gusto yung ma-experience, 'di ba? Pakikialaman na nila. They are really afraid na at the turn of 2028, iba ang maging Pangulo at lahat sila habulin sa kanilang mga kasalanan. Totoong mangyayari yan. Kasi uupo si BP Sara Dahil si BP Sara parang dinadalisay na ginto yan. 'Di ba? Dumadaan sa mga matitinding pagsubok. Kasi alam nyo kung bakit. Ito ang paniniwala ko diyan. Pag umupo na yan bilang presidente, matindi ang pagdadaanan ng Pilipinas. Kaya kailangan ng presidente matindi ang pinagdaanan para matatag ang bansa. Yun ang purpose niyan. Dinadalisay na ginto yan si BP Sara. O sa mga Iglesia ni Cristo, alam nyo yung sinasabi ko. Alam nyo kung ano yung sinasabi ko. Hindi ka patatatagin ng Diyos kung hindi ka dadaan sa mga matitindi pang pagsubok sa hinaharap. Diba? Yun ang purpose nun. Diba? Kasi lahat yan ipakukulong mo Dahil sindikato yan Diba? Ibig sabihin matindi yan. Bukod dun, baka meron pang ibang mga mangyayari. Hindi natin alam kasi nasa hinaharap yun Kumbaga, kung babasahin mo lang yung sitwasyon, yun ang lalabas. Diba? Sila ang nasa poder ngayon. They will do everything to extend their power by whatever means. Totoo yan, yung sinasabi niya. Ngayon pa nga lang pinipersecute na lahat pinakukulong na lahat, kinakasuhan na lahat 'di ba? Lahat, walang tinitira. Giba kung giba, demolition kung demolition, 'di ba? Demolition job yan yung ginagawa nila ngayon. Yung sa mga opposing, 'di ba? Sa mga nag-o-oppose sa kanila, demolition job yan. Necessary. Alam niyo, maraming beses na pala nag-attempt ang administrasyon na ito na i-bait genuinely ang taong bayan at ang mga leader ng oposisyon na mag-create ng chaos para makapag-deklara ito ng martial law. Yan sa part na yan maaring totoo, maaring hindi. Hindi ako sigurado kasi ang atake ng administrasyon sa mga government official, 'di ba? Sa mga government official ang atake nila. Pero kung gusto talaga nila mag-create ng gulo para makapag-declare ng martial law, magpapasabog na yan agad ng bomba sa kalye, 'di ba? Yun na yun. Kasi nasa kanila ang akbayan nasa kanila ang leftists. Madali nang iplano yun. Pero dun kasi sa part niya, medyo tricky yung sinasabi na ito ni Sir. Medyo tricky 'di ba? Hindi pa naman siguro, pero maaring nasa plano yung pinaka plan A, plan B, plan C, plan D, yung pinakahuling plano, yan yung gagawin. Maaari. Kasi kung titignan nyo, kabilaan ng rally. Kung gusto mag-declare ng martial law niyan, kayang gawin yan. Kasi hawak mo Congress, hawak mo Senado. Judiciary, hindi pa. 'Di ba? Hawak mo yung dalawang branch ng government Yung upper house saka lower house. Pag nagpasabog ka dyan, meron ka na agad suporta na dalawa, 'di ba? Co-equal branch niya kasi ang Senado at ang Judiciary. Tatlo lang sila So medyo tricky pa yung sinasabi ni Sir. Pero hindi nangyayari. These are stories. Siyempre wala naman aamin. Totoo, walang aamin syempre. Sino bang umamin sa mga ganyan dahil mabigat na paratang? Wala naman magsasalita na talagang ganito ang pag-iisip ng administrasyon na ito. But if you look at it, wala pa silang sinabi na gagawin nila, na nagawa nila. They have been saying na hindi sila magko-cooperate sa ICC. Kumbaga, ang diskarte ng administrasyon ngayon ay puro sa batas. Pagbabaluktot ng batas, kapag alam na nilang kokonti nilang o mahina na yung kalaban nila, doon na susunod yung pangalawang plano. Pagbabago ng saligang batas ng Pilipinas, charter change, yun Tapos kapag hindi pa rin umubra, doon na siguro mapupunta sa sinasabi niyang declare ng martial law. And they cooperated. Sabi sila, walang warrant of arrest si Bato at yet tinutulungan nila yung ICC. 'Di ba? Tama yung sinabi natin, 'di ba? Na madakip si Bato for their own benefit. 'Di ba? Nakita niyo ngayon yung pagpalit ng liderato sa Senado. It is not about
programs of government. It's about impeachment and the flood Totoo. control issue. Totoo yun. Yun lang naman dalawa eh. Kaya nga ang hiling ni Senator Alan na, sige kunin nyo na yung Senate President. Basta ibigay nyo yung Blue Ribbon Committee. 'Di ba? Yun ang hamon sa kanila kaso hindi binibigay. Kasi yun nga yung tinatarget nila eh, na makuha eh. Pati yung Senate Presidency. 'Di ba? Yun ang kinatarget nilang dalawa. Makuha yung dalawang yun. More on the flood control and a little bit of the impeachment. Pero ngayon nakikita natin na yung impeachment talagang they arrested Jinggoy, they suspended Jinggoy, kulang na ng isa. Pero feeling ko ang mangyayari sa impeachment, kung ma-impeach si BP Sara, pag ginabol yan sa Korte Suprema, maaaring maiboto pa rin si BP Sara. Meron kasi akong nabasang mga kumbaga sa mga abogado. Hindi ko lang alam yung mga article, pero parang may way, 'di ba? Kasi lalo na ngayon, puro illegal yung ginagawa nila, binabaluktot nila yung konstitusyon, pwedeng ihabol yun. Para sa akin, sa tingin ko. Di ba? Pag maaresto si Marcoleta, isususpend din, kulang na ng 2, nagiging 22 na ang senador na buboto sa impeachment. And if they will be able to arrest Bato, and if Bato will be brought to The Hague, magiging 21 na lang. And the numbers will drop. O kakasuhan si Alan, kakasuhan si Robby, 'di ba? Si Jinggoy nakakulong na. O si Villar may kaso, yung dalawang magkapatid na Villar may kaso. Dante Marcoleta, o si Bongo, si Bato, 8 na. And the probability of conviction will go high. Totoo 'yun, matured na ang isipan ng tao kasi noon kung bakit nila madaling manipula ang tao. Ano ba source ng news? Nababayaran ng mainstream media noon. O dyaryo lang naman walang social media na nagpapakalat ng mga totoong mga balita. Kasi sa mainstream, yung iba kasi totoo yung binabalita, yung iba, kumbaga, alam mong kakampi na nila, yun yung pinupunto ng ibang mga senador natin. Diba? Is better than those that are prepared by the people of the government para isaksak sa utak ng mga Pilipino at paniwalaan ito para magtagumpay ang kanilang iniisip para sa kanilang mga sarili. Tama. Pero sa tingin ko hindi magtatagumpay yan. Yung ginagawa nila, napakasama nila. Tignan natin kung anong mangyayari, 'di ba? O ngayon pa nga lang nagtatalo-talo na sila eh. Ibig sabihin, hindi sila solid group, may mga against. Dahil merong sari-sariling mga interest yan eh. Nag-iisip rin yung mga iba dyan na, paano pag hindi na-impeach? Paano pag hindi natuloy yung charter change? 'Di ba? Ayaw rin lumagay sa alanganin yung ibang mga high-ranking official, lalo na sa mga kapulisan. 'Di ba? Ayaw rin nilang lumagay sa alanganin. 'Di ba? Kaso napipilitan lang sila kasi nga administrasyon na nag-utos 'di ba? Wala naman silang magagawa kundi sumunod sa utos Pero tandaan nyo, ang utos may hangganan, 'di ba? Lalo-lalo na pag ang usapan kapakanan ng taong bayan, 'di ba? Saan kayo lulugar? 'Yun ang tanong ko sa inyo. Nagpapasalamat nga pala ako sa lumalaking community natin. Nagpapasalamat ako ng napakarami sa pagtitiwala nyo, sa pagmamalasakit nyo. Huwag nyo po sanang kalimutan i-like, i-share yung ating content. Para naman lumaki pa lalo ang community natin, makapagbigay pa tayo ng mga karapat-dapat na information. Yung mga mapapakinabangan ng taong bayan. So magkita-kita po tayo next video. Hanggang dito na lang. Bye-bye.